Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is the ZTE Nubia Neo 5G. Ang sinasabing gaming budget phone or budget gaming phone. While sinasabi natin na gaming phone yan, emphasis ko lang na yun kasi nilagay din sa box. So that's why tatatuhin natin siya na gaming phone. Pero syempre, ilalagay natin sa ayos ang pag-categorize natin sa kanya as gaming phone kasi syempre, ilalagay natin siya sa price tag niya. So, gaming phone ba siya na masasabi considering na nasa budget category siya? Mas okay ba ito kaysa sa mga ibang smartphones na below 10,000 pesos or nasa 10,000 pesos range? Kasi ang price po nito, ito po, ilagay ko na para alam nyo na kung ano expect nyo. This is 9,990. Okay, this is official release sa Philippines. So, most likely, Philippine release to or global ROM. So, ang tanong, worth it kaya sa price tag niya itong smartphone na to? Kung interesado ka, let's start. So, unang-una, syempre, doon muna tayo sa specs para ma-set nyo na expectations nyo. This is running on Android 13. MyOS 13 ang skin po niya, okay? Wala po siya masyadong bloatware, konti lang. May bahagya. Ito, ako na ito nag-install ng mga to. Pero the rest, bloatware na. Pero considering na konti lang naman yung bloatware niya, okay na okay. And wala rin ako nakitang ads while using this. So, bloatware lang. May bahagyang bloatware lang like yung mga tatlong games and then this one. Yan. O, yun na yun. So, hindi ka maiinis sa dami ng bloatware. Mas okay to kaysa kina Infinix at saka na Tecno. Wait, take note, hindi po ito sponsored. Binili ko po ito, pero ako po pinambili ko rito. Talagang gusto ko lang siyang i-review kasi na-curious ako sa kanyang Unisoc T820 kung kasi base sa mga test na nakita ko at mga reviews, parang pwede na siya ikumpara as bagong Helio G95. So, tingin nyo. Well, usapan natin yan. And speaking of which, yes, the chipset po is Unisoc T820. 6 nanometer po yan. Mali G57 MC4. That's a quad-core na GPU and octa-core na processor. Ang peak po niya or ang pinaka-performance score po niya is 2.7 GHz. Tapos ang efficiency cores, tatlong 2.3 at 4 na 2.1 GHz. So, octa-core po yun. Okay? Ang variant na ito, and I think ito lang yata ang nag-iisang variant niya, is 8GB, 256GB na storage. Okay? 8GB na RAM, 256GB na internal storage. Hindi po sinabi kung ano ang technology ng storage niya, pero base sa experience ko, I think nasa UFS 2 point something to na generation. UFS 2. So, yun. The rest ng specs, basahin nyo na lang. I-post nyo na lang po ang video kung gusto nyo pang basahin. Okay? Post nyo na lang po. Kasi mag-continue na tayo sa actual na review. Okay. So, build and design. Para sa akin, okay naman ito. Napaka-current po ng kanyang design. Flat edge din. At medyo rounded yung pinaka-corners niya. So, hindi siya masakit sa daliri. Kapag ka nanggigigil ka na while gaming, goods. Okay siya sa ganung design. And of course, pagdating sa likod, meron tayong gaming details. Pero yan po ay print lang. And then tingin ko talaga, nilagyan lang ito ng tempered glass para hindi agad nabubura yung print sa loob. Pero actually, nagagandahan ako sa ginawa nilang moves na ito. Goods na goods kasi kung feel mo talaga na gamer ka and dala mo to, parang, wala lang. Parang sinasabi mo sa makakakita na, yes, mahilig po ako sa gaming. Yes, this design, a gaming phone. Okay? So, dalawang camera po tayo sa likod. Mamaya pag-usapan natin yung pinaka-quality niya. And then, sa pinakababa, nandito po yung kanyang USB Type-C speaker grill. Kaso nga lang, alanganin sa kaliwa. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung inconvenience na ganyan design. And then, headphone jack, microphone. Sa kanan, nandito po yung fingerprint power button and then the volume rocker. Dito sa taas, meron tayong noise cancellation microphone. Good. And nandito naman sa kaliwang side, nandito lang naman po yung SIM tray. As for the display, this is 6.6-inch IPS LCD po ha. 120Hz screen refresh rate. So, gaming feature po yun. This is Full HD+, yes, 1080p screen resolution. Kaso nga lang, kung mapapansin nyo, this is also using a teardrop notch. Sa mga masaselan dyan, baka ma-turn off sa inyo yan. Pero sa akin, mas gusto ko yan kaysa sa, again, ulitin ko lang, mas gusto ko yan kaysa sa punch hole na nasa gitna ang butas. At least yun nasa dulo, nasa siksik doon sa taas. So, I don't see any reason or any problem na teared up notch yan. Mas gusto ko nga yan actually. Pagdating naman sa display quality, maganda actually yung display niya. Buhay na buhay yung mga kulay. Mapapansin nyo naman, hindi naman siya malabnaw or something. So, goods na goods pagdating sa display. Yun nga lang, this is just a Widevine level 3. So, hindi po siya Full HD Plus pataas. Hindi niya support ng 4K or 1080p sa Netflix. Mapapanood nyo lang ang Netflix using 480p screen resolution. Pero okay naman po yun. Watchable pa rin naman yun kapag nanood kayo sa ganito kaliit na screen. Okay? So yun nga lang, may mga masaselan sa inyo. Yeah, baka maging issue yan. And pagdating naman sa multi-touch test, supported po niya hanggang 8 yata. Tama, 8.
8 sabay-sabay na daliri. So goods din for gaming kung naglalaro kayo ng multi-fingers. And also, it's worth noting na just in case lang, budget naman kasi ito, so okay lang yan. I think excuse yan na yung bezel niya is medyo may kakapalan ng bahagya sa baba, pero the rest okay naman. Almost identical naman na halos lahat. Yun lang, medyo ano. Okay lang yan. Actually, no big deal. Just pointing that out para sa mga maseselan sa inyo. As for the speaker, ito naman medyo, dito ako hindi masyadong na to. Honestly, dismaya ako dito. Unang-una yung placement kasi. Nasa kaliwa sa baba. Bakit medyo nakaka-dismaya yung ganyan? Kasi pag naglaro ka ng landscape mode, yan, nakaganyan, wala na agad, takip na agad. So wala ka na maririnig. Honest, kaya maririnig nyo dyan sa sample of video. Eh yes, pwede naman pa sa kabila. Yes, pwede rin naman actually. Yun. So, doon, kung may iwasan mo hindi madali ito, okay lang. Goods yan. Kaso nga lang, the problem naman, ang pinaka-problem ko naman sa audio nito is, hindi rin naman ganun kalakas. Average naman actually, maririnig naman. Hindi naman parang bingi ka na napakahina talaga ng sound niya. Malakas naman siya, yun nga lang wala talaga siyang bass or anything. Walang special sa kanyang audio. So, for a gaming phone, sayang, missed opportunity. Sana ginawa na lang nilang dual speaker sana, diba? Yung kagaya na, ang dami namang budget phone na ngayon na dual speaker. Why hindi pa dito nilagay sa gaming phone na minamarket? Yun lang. So, yun yung pinaka-negative sa akin dito na part ng smartphone na to. Okay? Again, decent yung loudness niya. Wala nga lang halos parang power na gano'n and wala rin bass. Pero decent, maririnig. Goods. Ngayon, lipat naman tayo sa usapang connectivity or kanyang mga signals and so on and so forth. So, 5G po ito. 5G phone po ito. So, solid na agad tayo dun sa part na yon. 4G LTE, supported din yan, of course. Hanggang 3G pa nga actually supported niya. Pero pinakamahalaga dito na part yung 5G connection niya. And actually, solid din naman ang 5G connection niya kahit paano. Supported po niya dito SIM card and smart SIM card. So, hindi na kayo magkakaproblema. Plug and play lang po. Saksak nyo lang po yung mga SIM card nyo. Okay na yon. Again, dalawang SIM card lang po ang supported niya. Hindi niya po supported ang SIM card at microSD card. Walang microSD card support po ito. Dalawang SIM card lang talaga. Pwede niyo ilagay sa kanyang SIM tray slot. Sa Wi-Fi, yes, supported po niya 2.4 GHz and 5 GHz. Bluetooth 5.2, so goods na rin po. Kaya niya mag-deliver ng high definition na audio in any peripherals while using low battery lang. Okay? GPS accuracy is nag-average lang sa 10 meters. So, hindi siya super accurate pero pwede na po yan sa mga tropa nating riders. 10 meters nga lang medyo, pag sinukat mo, 10 meters mula sa pinaka-subject na bahay is medyo may kalakihan din kahit paano. Pero, considering na 10 meters yan, lagyan na lang natin sa average accuracy. Yan, bumababa siya. Actually, minsan pumapalo siya ng 5. So, given that, I think pwede talaga siya sa mga tropa nating riders na gumagamit ng Google Maps and Waze. Alright? Meron din po siyang FM radio just in case, pero syempre kailangan nyo dito na saksakan siya ng earpiece. Base rito sinasabi niya, yes, earpiece. Bago tayo tuloy ang lumayo, nakalimutan ko lang pakita sa inyo yung kanyang sa touch sampling rate. So, nabanggit natin kanina, 120 Hz screen refresh rate po siya, di ba? Pero ang touch sampling rate niya dapat supposedly mas mataas sa 120 Hz. So, nakikita natin dito, nag-average siya ng 200 touch sampling rate. So, mas mataas ng konti sa 120 Hz screen refresh rate. So, pwede na kahit paano for gaming. Pero mas better sana, siyempre, mas mataas ang touch sampling rate. Mas responsive siya pagdating sa mga touch, mabilis ang touch test. Pero, solid na yan actually. Ngayon, lipat tayo sa camera. The camera has 50 megapixel main camera and a 2 megapixel na depth sensor yata yan, which is basura naman. Hindi ko naman masyadong na-appreciate yung part na yan. So, 50 megapixel po main camera, f1.8 aperture. Pagdating po sa harap naman is dito sa front is 8 megapixel lang po yan. So, ang output po niya basically is okay naman, usable. Again, usable. Yun yung word ha. Hindi po siya impressive, hindi po siya sobrang wow. Walang wow factor. Ika nga. At best, okay naman yung mga pictures na kukuha niya. Hindi nga lang sobrang vibrant, hindi rin ganun ka. Yung edge detection niya, yung kapag yung separation ng background and foreground, medyo pumapalya minsan, makikita nyo. And also, sa isang test ko, hindi consistent yung autofocus niya. So, para mas ma-maximize yung paggamit ng or yung focus ng kanyang camera, itatouch nyo talaga yung kanyang pinaka-subject na gustuhan yung kuhanan. Ito yung kanyang landscape 1080p rear camera. Walang OIS, CIS, papansin nyo. So, simpleng lakad lang ginagawa ko. Pero shaky na siya, no? So, wala po siyang OIS. So, and kamusta rin kaya yung kanyang microphone? Solid ba? Pagtsatsagaan niyo ba? Not bad naman actually kung pag-uusapan natin steady mode like this one. Okay naman siya, steady mode. 30 fps po kasi yan.
Pero once na maglakad ka na, doon na siya medyo, lumalabas na yung weakness niya, medyo, yeah, not really best for moving footage yung nagre-recording kayo ng gumagalaw. So, yun. Ayan, selfie camera. Ito, naka-stretch out na yung kamay ko niyan. Ito yung pinakasakop niya. Medyo okay ng konti siguro kung steady yung kamay nyo. So, like I said, wala nga siyang video stabilization or AIS man lang. Pinaka-basic sana. Wala rin. Pero habang tinitingnan ko siya ngayon, mukhang okay naman. Quality wise yung color medyo malabno lang bagya pero overall very usable naman, goods. Hindi obviously this is marketed as gaming phone, so kung photography and videography can't really expect much, especially nasa budget talaga siya. And actually with the chipset na nakalagay, I think okay na camera nito. Both camera, front at saka rear is supported lang hanggang 1080p at 30 fps video recording. Wala pong EIS or OIS, so wala pong stabilization from software and hardware. Alright? So basically, camera is usable lang. Walang wow factor. Ngayon, sa battery naman tayo. Sa battery, 4,500 mAh lang siya. Okay? Supported niya hanggang 22.5 watts na charging. So, hindi kabilisan, pero at least lagpas siya ng 20 watts. And of course, dahil gaming phone to, meron po siyang bypass charging. Kaso yung bypass charging niya, ma-activate niya lang sa gaming space niya. Yan, game space niya. Mamaya, papakita ko sa inyo yung kanyang mga features sa game space. Alright? The 4,500 mAh kapag charge using the 22.5 watts is umaabot ng 1 hour and 12 minutes. So yes, may kabagalan ng konti and lumagpas ng 1 hour. That's from 15% to 100% charge na test ko. Okay? Kasi hindi ko siya sinisiro. Laging hanggang 15% lang hanggat maaari. At pinakamababa niyo yung 10%. Pero hanggat maaari, 15, 20%, 30% nag-charge na talaga. Yun ang pinaka-recommended. Okay? Recommended po yun na charging habit. Ngayon, PC Mark na test, syempre hindi mawawala yun. 9 hours and 56 minutes. Teka, pakita ko sa inyo. Yun. So, 10 hours siya basically. Nasa 10 hours na rin. So, good siya. Nasa average siya na SOT. Wala po kasi patayan na tuloy-tuloy po yan. 9 hours and 56 minutes. Tapos, naka full brightness po tayo and 80% volume. Masyado maingay kasi pag full volume ko, may natutulog. So pagdating sa battery, okay na okay din. Yung nga lang, I would recommend talaga na huwag niyong kakalimutan na i-uninstall lahat ng Google apps na hindi niyo kailangan. Like itong Google Drive, baka hindi niyo naman ginagamit, Google TV, YouTube Music, mga assistant, safety, wallet, tanggalin niyo po yan kasi malakas po silang kumain sa battery, promise. Na-observe ko siya for the past 1 week, mahigit ko siyang gamit. Ang pinakamalakas kumain ng battery sa phone na to is mga Google apps. So hanggat maaari, minimize nyo yung mga Google apps, itira nyo lang yung talagang gagamitin nyo, mas makakabuti sa battery life ng smartphone nyo. Tingin ko, malalagpasan nyo pa yung 10 hours na average nya. Yun lang as observation ko. Ngayon, punta naman tayo sa software bago tayo dumiretso sa performance. Sa software muna tayo. So, this is Android 13. Nakapakita ko na yata sa inyo kanina. Yan, Android 13 po siya. 8GB. Meron po siyang extended RAM, pero I would recommend na i-off nyo po yan. Hanggat maaari, mas maganda po ang performance ng smartphone na to kung naka-off yung extended RAM, lalo kung gamer kayo. Pero kung multitasking po ang inyong ginagawa, hindi naman kayo gamer, more on multitasking, nag-open kayo ng maraming apps sa background kasi nagamit nyo sa school, sa studies, sa work, I don't know, for some reason, saka nyo po i-open na extended RAM. Doon siya kahit paano nagkakaroon talaga ng benefits. Pero performance-wise, nakakabawas pa po ito, nakakabagal to. Pero multitasking, pwede na kahit paano. So, sa akin, as a gamer, syempre, or more on heavy user kasi ako. Hindi naman gamer talaga. Heavy user lang talaga is naka-off talaga sa akin yan. Dapat. Syempre, meron din siyang wireless debugging. So, kung mahilig kayo magkuting-ting using the ADB na feature, pwede nyo pong gamitin yung wireless debugging niya. Meron din siyang personalization settings. Under settings po ito. Personalization settings kung gusto nyo magkuting-ting ng mga icons, on and so forth. Sa display naman, nandito po yung kanyang temperature control sa color. Just in case lang na may pinipili kayong kulay pagdating sa screen, pwede nyo pong i-adjust syempre. Sa screen refresh rate naman, yan, pwede po kayo pumili ng 60Hz, 120Hz, or auto lang. Sadly, wala siyang specific para sa 90Hz. Maganda sana kung meron 60, 90, and 120. But yan po yung options na meron siya. Okay? Dito sa settings, meron din siya tinatawag na Sync Mind. Under settings pa rin po tayo. Sync Mind, maganda naman to para sa 5G communication nyo. Ayan. So dito kasi, pwede nyo i-adjust yung Smart Dual SIM. Intelligently recognizes SIM signal strength. So kung dalawang SIM card ang gamit nyo,
tapos magkaiba ng network, mas ma-maximize nyo kasi mabilis siya mag-i-switch base sa sinasabi rito. Pero base sa test ko, okay naman siya, stable naman siya pagdating sa 5G and 4G. Nga lang, syempre, nakadepende pa rin yan sa signal strength sa area nyo. Alright? Sa performance, tinest ko siya using the Antutu 3D Bench, kaso nagka-crash siya, hindi tumutuloy. So, I switched to the Antutu benchmark na 3D Lite. So, yon yung light version. So, ang score po niya rito is actually maganda-ganda kahit paano for the 10,000 price tag. 414,000 po yung kanyang Antutu score. Yun ay, itong Antutu score is para sa mga mahihilig lang naman tumingin sa benchmark. Pero, sa akin, sa paggamit ko, goods na good siya considering the price. Okay? Again, itong review na to is nilalagay lang natin sa 10,000 na level lang na review. Okay? Hindi natin siya ikukumpara sa mga flagship na pang mayayaman na price tag. The 10,000 price, goods na goods po ito pagdating sa kanya. At least yung actual na gamit ko ha. Sa ML po, kaya po niya hanggang super and ultra settings. Okay? Sa Farlight, tinest ko siya HD, tsaka HDR, tsaka yung high MP. Nahihirapan siya doon eh. So, ang best na settings niya sa Farlight 84 is just balance settings. Doon mas stable siya. Sa PUBG, best po siya on HDR and very extreme frame rates. Pero sa extreme frame rates na kung napapansin ko lang is around 45 to 60 FPS lang yung speed niya. Hindi talaga siya super smooth. Pero 60 FPS is smooth na yun. Goods na yun. Diablo naman is at 30 FPS lang and medium settings kung naglalaro kayo ng Diablo. Ang temperature naman niya is 40 to 43 degrees Celsius nag-average siya doon. Yes, umakit siya ng 43 degrees Celsius pero for some reason maganda rin naman na mabilis siyang lumamig. So I think decent na rin. We can't really expect much. 10,000 pesos lang po ito. But dahil mabilis-bilis kahit pa paano yung distribution niya ng init na lumalamig din naman agad, okay na rin sa akin. Very usable naman na. Pagdating naman sa 3D Mark, ito naman ang naging score niya sa 3D Mark sa Wildlife Extreme Stress Test. 83% stability. That's nice actually. So hindi nga lang siya super stable but pero mataas siya sa 80%, that's good na stability. Tapos best loop score and lowest loop score is 564 and 468. So goods na yan para sa akin. Stability wise. And speaking of stability wise, sa usapang CPU throttling test, ito po ang kanya naging score. Again, ulitin ko lang, ang ganda po ng stability na pinapakita niya and the score. Halos malapit na siya sa mga 778G, Qualcomm Snapdragon or 8100, hindi naman. Basta almost 200,000 ang kaya niya with that stability. Nice, 'di ba? Bago tayo matapos, punta tayo syempre sa game space niya na feature. Yun. So yes, the game space, ito talaga ang pinaka-crown jewel ni ZTE Nubia Neo 5G. Okay? So, yes, meron tayong mga ganitong settings. Yan, nakikita nyo naman. Adjust operation, performance. Pwede nyo i-adjust from echo, yung nagtitipid kayo sa battery. So, mas mababa din yung graphics. So on and so forth. Bumaba siya sa 1 GHz. Balance, iaakit niya hanggang 2.3 to hanggang sa 2.7 GHz. Pero hindi niya masyadong binubugbog yun. And then the rise, so almost all the time, magiging 100% yung pinaka-performance niya. So, yun, kung gaming talaga, at hindi naman kayo nagtitipid sa battery, so on and so forth, isagad nyo na sa rise. Talagang makukuha nyo yung pinaka-performance siya. Actually, working naman siya base sa test ko, goods na goods. And of course, para makita nyo yung bypass charging, mag-open kayo ng game. Lagay lang natin dito pansamantala. Yan, once na nag-open na yan, pwede na natin i-open. Ito, may mapapansin kayo dito, yung parang guhit na yan, na medyo visible. I-swipe nyo lang yan. Ayun. So, lalabas dito, meron siyang bypass charging, So, pag sinaksakan nyo ng charger yan, ma-activate po yan. Pwede nyo pong i-activate. Pero hanggat wala pong nakasaksak sa kanya while gaming, hindi po siya gumagana Ayan, pag pinindot natin, no charger detected. So, gagana lang bypass charging once na may charger detected. So, yun. Makikita nyo pa yung iba pa mga info yan. Kung gusto nyo makita yung FPS, meron po siyang ganong feature. Alright? Gaming na yung dating. Yan, pwede nyo ma-monitor dito yung battery, FPS, tsaka yung iba pang mga, pati yung internet nandun din. Hindi siya pwedeng ilipat ng pwesto. So yun lang, hindi siya pwedeng ilipat ng pwesto. And then pwede nyo i-optimize yung RAM. Kung feeling nyo naglalag siya, buburhin nyo yung mga ibang nasa background. May screenshots, screen hang. Yan, pag gusto nyo magpahinga muna ng pansamandala, yun ang screen hang. Tapos gusto nyo i-adjust yung notification. Ito, Notch Barrage. Tapos wala talagang notification. Yun. Full blocking. So may mga ganun siyang feature. And pwede kayong tumawag ng call or ayaw yung tumanggap ng call. Yan, pwede ganun siyang setup. So yan po ang kanyang gaming. So again, pwede nyo adjust dito kung gaano kalakas ang gusto nyo ibigay ng chipset nito ni ZTE Nubia Neo 5G or yung Unisoc T820. Kung gusto nyo sagad na sagad, balance lang, or echo.
Pero at least may ganito siyang feature which is gustong gusto ko. And again, sa mga naghahanap ng FPS niya, meron po siyang ganito. I-activate nyo lang dito sa info. Okay? Swipe lang dito sa dulo. So, as for the verdict, punta na tayo sa verdict na po, okay? This one actually, para sa akin, is one of the most. Marami sila. Pero para sa akin, okay na to sa akin. Budget gaming phone in my opinion. Budget gaming phone talaga siya, literal. Okay? Actual 5G modem and a decent performance on popular games. Yung mga ML, okay naman, decent naman. Hindi nga lang, syempre, super laging high yung lahat ng settings. But ano yung settings na mapili mo para sa kanya na Timos mode? Stable naman na siya doon. Hindi siya basta-basta nag-frame drops. Hindi perfect, pero hindi siya basta-basta nag-frame drops. While nakikita ko na napakagandang option ito sa mga talagang nag-gaming, huwag po natin kakalimutan na may konti siyang mga caveats. Like, yun nga, yung speaker, medyo alanganin yung positioning. So, maganda kung mahilig kayong gumamit ng TWS, gaming headset, or ano nyo na, yung mga wireless, is mas maganda kasi matatakpan nyo talaga yung kanyang speaker. On this, kahit nagganito kayo, actually, hindi nyo rin masyado may enjoy kasi nga, hindi rin naman ganun kalakas kasi yung speaker. Pero okay na rin naman. Decent naman kung sa decent. But I would recommend na para ma-maximize nyo lang yung gaming experience. Tsaka yun nga, kapag naglalaro kayo ng shooting game, dahil isang speaker lang, hindi naman siya dual, hindi nyo alam kung saan galing yung kalaban, kaliwa o kanan. So kung naka-TWS kayo, better. Mas okay, mas maano nyo yung nasaan yung kalaban, kaliwa o kanan manggagaling. Pagdating naman sa camera, yes, nakita nyo naman, kanina average lang yung quality ng camera. Hindi po kasi nakafocus ang smartphone na to for photography or video. Wala po siyang camera focus na feature. Basta meron siyang camera na usable, goods na po yun. Considering kasi na this is marketed as a budget gaming phone, I'm not surprised if the camera does not get the attention na inaasahan natin. For its price, I'd say this is right on the money for budget gamers. Okay na okay to. I can recommend this. Pwede. If you are looking sa camera department, this is not bad, pero pwedeng maghanap ka na lang ng iba kung talagang camera ang hinahanap mo. Again, focus lang talaga siya for gaming. And ang dami rin naman yung features na nakafocus din sa gaming. Bypass charging, chipset na may matinong GPU, 5G smartphone, and gaming space. Okay na okay. 120 screen refresh rate. Solid na to for gaming. And of course, siyempre, hindi ko kailangan ito. Pagkatapos ng review na ito, ng video na ito, ipopost ko na ito. Baka mauna pa nga itong i-post na ibenta bago i-post yung totoong review. Kasi siyempre, may mga nauna na nakaschedule na mga videos ko na nakaschedule lang. So, I would recommend para kayo nakakabili ng mga nire-review ko rito, una kayo nakakabili, follow and like nyo yung Shopee store ko. Yung Aslan Light, yan po ang pangalan. Follow and like nyo lang po, and then para pagka anytime na pwede kayo sumilip-silip doon, baka may post ako doon ng mga ganitong gadgets na delay naman na ipopost sa YouTube na una kasi ibenta. Hindi ko na kasi kailangan. So, yun. Kung interesado na naman kayo, iwan ko to sa Shopee. Siyempre, 10,000 po ang original price niya. Bababaan natin ng konti. Of course, siyempre. And of course, dahil pera ko lang din naman ang ginamit ko rito, konti lang ibabawas ko. Lugi naman ako. Siyempre, pinapaikot ko lang naman ang budget ko, ang pera ko, para makapag-review pa ng ibang mga smartphone. So, I hope okay lang sa inyo yung ganitong style ng review na medyo madaldal, yes, pero at least nagsasabi naman ako sa inyo ng prangka kung ano talaga yung issue niya. Sinasabi ko naman ng totoo, di ba? So, I hope gusto niyo yung ganun style. Tamang kwentuhan lang talaga tayo dito, literal. Parang tropa-tropa lang, ika nga. And also, of course, sana consider nyo rin mag-subscribe, like, and share. Ganun na lang. This is Scottman. And this was the Nubia ZTE or the ZTE Nubia Neo 5G. Sulit ba sa inyo to? Sana share nyo rin tong video. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.